Nagbabalik ako ng balita mga igan, isang habal-habal driver sa Kidapawan, North Cotabato ang sinaksak at pinagdakawan ng ilang lalaking nagpanggap na pasahero. Sa Manawag, Pangasinan naman, pinaaresto ng isang babae ang kanyang mister na paulit-ulit umanong nanghalay sa kanya. Darito ang Ratsyada Probinsya, hatid ni Oscar Oida. 2 araw lang matapos magsilang ng kanyang ikasyam na anak, paulit-ulit umanong nakaranas sa panghahalay ang ginang na ito sa kamay mismo ng kanyang mister. Pinaaresto ng babaeng taga Manawag, Pangasinan, ang kanyang mister sa kasong panggagahasa. Ilang beses daw siyang pinilit ng mister na makipagtalik. Hindi raw makatanggi ang babae dahil sinasaktan siya ng mister. Aminado naman ng mister na pinilit niyang makipagtalik ang kanyang asawa. Labag ito sa Anti-Rape Law of 1997, pero pwede pa rin mapawalang bisa ang kaso kung patatawarin ng misis ang asawang nanggahasa. Sa San Guillermo, Isabela, patay ang isang miyembro ng CAFGU ng 77th Infantry Battalion matapos umunang pagbabarilin ng kapwa CAFGU member. Sabi na nag-iimbestiga sa kaso, sinugod at 8 beses umunong binaril ni Wilfredo Mendejar si Reynaldo Castañeda na natutulog noon sa kanilang barracks. Napag-alamang nagkaroon ng alitan sa di pa malamang dahilan ng dalawa bago nangyari ang krimen. M16 Armalite rifle ang ginamit ng suspect na agad na aresto at naharap ngayon sa kasong murder. Sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, nauwi sa disgrasya ang pag-overtake ng isang pamasaherong bus sa isa pang sasakyan. Sumalpok ang bus sa kasalubong ng motorsiklo. Sugatan ng rider na sumadsad ng 7 metro sa kalsada. Depensa ng bus driver, biglang pumagitna sa kalsadang motorsiklo kaya di niya naiwasan. Sugatan naman ang isang habal-habal driver sa Kidapawan, North Cotabato matapos saksakin ng mga di pa nakikilalang lalaking tumangay sa kanyang motorsiklo. Nagpanggap daw na pasahero ang mga suspect. Pagdating sa isang madilim na kalsada, sa kanila isinagawa ang pagnanakaw. Tuluyang nawala ng malay ang biktima matapos saksakin at pukpukin ng baril sa ulo. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting. Tapos sa 100,000 pisong kita ng isang lumber at hardware store, tatangin naman ang mga magnanakaw sa Iloilo City. At isang tumatawid na babae sugatan matapos mapangga ng isang motorsiklo sa Zamboanga City. Darito ang Ratsyada Probinsya, hatid ni Isay Reyes. Nabutan pa ng GMA News ang batang babae at isang rider na nakasalampak sa kalsada matapos maaksidente sa Zamboanga City. Batay sa investigasyon ng pulisya, mabilis daw ang takbo ng rider ng motorsiklo na si Ray Celane Buana nang di agad mamalayan ng tumatawid na batang babae. Tinangka pa raw ng rider na ilihis ang motorsiklo nito, ngunit sumadsad ito at tatamaan pa rin ng bata. Pagdating ng emergency response team ay agad nilapatan ng pangunang luna sa mga biktima bago isinakay sa ambulansya. Nakatakdang magpulong ang pamilya ng 2 biktima para magkaayos. Sa Zamboanga City pa rin, swerteng nakaligtas ang isang lalaki matapos barilin ng 2 di pa kilalang suspect. Kumakain lang sa isang karinderya ang biktimang si Michael Angelo Lora nang biglang lapitan at barilin ng mga suspect na mabilis ding tumakas. Agad na isugod sa ospital si Lora. Inaalam na ng pulisya kung sino at ano ang motibo sa likod ng pamamaril. Isang tindahan ng lumber at hardware ang ninakawan sa Iloilo City. Mahigit 100,000 pisong kita ng hardware ang natangay. Base sa investigasyon, sa likod daw ng tindahan dumaan ang mga suspect matapos tanggalin ang aircon na nakakabit sa dingding. Pahirapan naman ang paghuli sa mga kawatan dahil walang testigo sa nangyari. Wala ring gwardiya at CCTV ang tindahan. Patay naman ang isang empleyado ng Philippine Coconut Authority matapos barilin sa Carcar, Cebu. Isang tama ng bala ang tumapos sa buhay ng biktimang si Eduardo Enanoria. Ayon sa ilang residente, isang putok ng baril ang kanilang narinig bago natagpuan ang biktima. Palaisipan pa rin sa mga otoridad ang dahilan ng pagpatay sa biktima. Pero di nila isinasantabi ang anggulong panghuholda. Para sa unang balita, Isay Reyes reporting. Samantala, isa na namang mamamahayag sa Mindanao ang pinatay. Pinagbabaril ang isang broadcaster ng local radio station sa Mati, Davao Oriental. Ayon sa pulisya, pauwi na raw sana sakay ng motorsiklo mula sa isang coverage ang biktimang si Nestor Lebaton. Kasama ang isa pang mamamahayag nang biglang pagbabarilin ng 3 di pa nakikilalang salarin.
3 tama ng bala sa dibdib mula sa kalibre 38 revolver at kalibre 45 pistol ang ikinamatay ni Lebaton. Hindi naman nasaktan ang kasama niyang si Eldon Cruz. Tuloy ang investigasyon sa pagpatay. Sa gitna ng tag-init, nakaranas ng malakas na buhos ng ulan ang ilang bahagi ng Bataan, Nueva Vizcaya at Kidapawan City. Narito ang report. Misto lang may nananalasang bagyo sa ilang bahagi ng Bataan dahil sa malakas na ulan na naranasan doon. Bandang alas 2 ng hapon itong Martes, nang bumuhos ang ulan na sinamahan pa ng kulog at idlat at katamtamang lakas ng hangin. Pumagal ang pag-ulan ng mahigit 1 oras. Ikinatuwa naman ng ilang residente sa Bayumbong, Nueva Vizcaya ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan sa lugar. Bahagya raw kasing napawi ang init at naging presko ang lagay ng panahon. Sinamantala pa ng ilang chikiting ang pag-ulan para magtampisaw sa tubig. Naranasan din ang malakas na buhos sa ulan sa Kidapawan City. Apektado ang mga motorisang nasa kalsada na hindi na nagawang sumilong mula sa biglaang pagbabago ng lagay ng panahon. Maging ilang estudyante ng summer classes na iwang stranded dahil sa malakas na ulan. Ayon sa Pag-asa, sanhin ang biglaang pag-ulan ang Intertropical Convergence Zone na nakakapekto sa buong Mindanao. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting. Pinay finalist na si Jessica Sanchez, suportado ng ilang Hollywood personality sa American Idol Season 11. Ang Vietnamese action star ng pelikulang Dragon Eyes at UFC mixed martial arts fighter na si Kang Lee, aminadong sinusuportahan niya ang mga kapwa Asyano. Kaya naman ganoon na lang daw ang pagsuporta niya kay Jessica. Ang aktres namang si Yvette Yates na gumanap sa pelikulang El Gringo, nananawagan pa sa fans na iboto si Jessica para manalong American Idol. I'm here to tell you to vote for Jessica Sanchez. And you know why? Not just because she's representing for us out there in the San Diego area, but she's also Latina. So we gotta represent. Hey, it's Kung Lee. Make sure you vote for Jessica Sanchez on American Idol. All right? Support. Ilang Hollywood stars nagdinig sa benefit gala ng Metropolitan Museum's Costume Institute sa New York. Rumapa sa red carpet na Beyonce, celebrity couple Justin Timberlake at Jessica Biel, supermodel Heidi Klum, Sex and the City star na si Sarah Jessica Parker, at R&B singer na si Rihanna. Present din sina Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow, The Avengers star Scarlett Johansson, at ang The Twilight Saga actress na si Kristen Stewart. Ipinagdiwang sa pagtitipon ang pagbubukas ng newest exhibition ng museum. Mapupunta sa Costume Institute ng Met Museum ang perang nalikom sa event. Umpisa pa lang yan ang ating chikahan, so stay tuned. At ang hirit namin mamaya, nakatakdang pagtestigo ni Chief Justice Renato Corona sa kanyang impeachment trial, susuriin ng isang legal expert. 11 babae na sangkot umano sa prostitusyon, dinampot ng mga otoridad sa Caloocan. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.